Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Psalms, Aklat ng Mga Awit, chapter 25, verses 5 to 7. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Lessons in life, pagkakamali at pagkatuto. At kadalasan po yan ang istorya ng ating buhay. Nagkamali po muna tayo bago tayo natuto. Kaya dito po sa ating mga talatang binasa ay meron pong tinatawag na pagkakasala o kamalian na nagawa natin noong ating kabataan. Totoo po yun. Lahat po tayo dumaan doon. At kadalasan po ang mga nagawa nating kasalanan nung tayo po'y kabataan pa ay major. Ika nga binago nito yung ating buhay. Sa pamamagitan po ng mga nagawa nating pagkakamali, pwedeng meron tayong kinasadlakan na pagdurusa o yung tinatawag na irreparable mistakes. Kaya alam niyo sa Biblia, pwede natin baguhin yung kwento ng ating buhay. Kasi alam naman po natin, nung kabataan natin, kadalasan po, kaya tayo nagkakamali ay dahil hindi tayo nag-iingat. Kaya paalala po sa atin yung Ephesians chapter 5 verse 15. Kaya mag-iingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. So bilang mga Kristiyano, ngayon pwede na nating ipamuhay ito. Yung hindi lagi tayong nagkakamali bago natututo. Kailangan po ay matuto na tayo at higit sa lahat, makaiwas na sa pagkakamali. Ngayon, mababasa niyo po sa karugtong ng mga talata sa Awit chapter 25, verses 8 to 10 ay ganito. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba siya ay gumagabay. Sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga sumusunod sa utos. At tipan, siya ang sumusubaybay. So dito sa ating buhay, pwede naman tayong maging matalino pala. Lalo na ngayong tayo po ay anak na ng Diyos. Dapat po wag nating hahayaan na yung pagkakamali pa ang magturo sa atin ng leksyon. So, ano yung pwede nating panghawakan sa buhay na ito? Lagi nating tatandaan na sa buhay na ito, we have the best teacher. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa Matthew 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamato at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang totoo. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. Ngayon, marami sa atin siguro kilala na natin ang Panginoong Hesus bilang ating Savior and Lord. Pero alam niyo po ba, dapat kilalanin din natin siyang teacher. Kasi sa buhay na ito, siya lamang ang makakapaggabay sa atin. Hindi pwede na sa buhay na ito ay lagi lamang tayong nag-i-improvise. Kailangan matutunan natin yung tama. Ika nga merong manual ang buhay na ito. At ang manual na yan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang ating Panginoong Hesus, siya yung ating teacher. Lagi niyong tatandaan, nakasalalay sa ating mga estudyante ang pagkatuto. Kahit mahusay po yung ating teacher, kung tayo naman ay ayaw matuto, ay wala ring mangyayari. Kaya sa buhay na ito, napakahalaga na lagi nating kilalanin na ang Panginoong Hesus, siya yung ating tunay na guro o teacher upang matuto po tayo. Pangalawa, mahalaga yung makita natin that prevention is better than cure. Yung iba sa atin lagi na lang nagre-repair sa buhay. Alam niyo po ang kasalanan, error. Ang meaning po niyan, pagkakamali. Tuwing tayo nagkakamali, umaatras tayo, inuulit natin. So nasasayang hindi lamang po yung panahon, maging yung ating mga resources. At nabanggit ko nga sa inyo kanina, pwedeng minsan yung nagawa nating pagkakamali ay irreparable na. Pero alam niyo po, mahalaga
ang approach natin sa buhay ay yung sinasabi sa Proverbs chapter 22 verse 3. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya ay napapahamak. Ngayon tayo'y na kay Lord na dapat maging matalino na tayo at lagi na tayong handa sa panganib. Ano po? So, sabi nga prevention is better than cure. Kasi sa buhay, ang hirap-hirap po, yung lagi na lang tayo nagre-repair. Ano po, inaayos natin yung ating mga nagawang pagkakamali. Alam nyo, ang Diyos naman tapat, tutulungan tayo. Pero mas maganda rin siguro kung nakakaiwas tayo sa panganib o sa pagkakamali. Kaya dapat ipabunghay natin itong sinasabi sa Proverbs chapter 22 verse 3. Ngayon, ito yung pinakamahalaga kasi yung quality po ng ating puso, yun po ang magtatakda ng ating destinasyon. Sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Lagi daw nating babantayan yung ating puso. Kasi diyan po bumubukal yung buhay nating tinataglay. Kaya dapat iingatan natin yung kalagayan ng ating puso. At sa pamamagitan din ng ating puso, mababago po yung direksyon ng ating buhay. Kaya ang sabi ng Biblia, dapat po ito ay ating bantayan. Pagod ka na ba sa pagkakamali? Kapatid, meron akong good news sa iyo. Sa buhay na ito, pwede tayong maging matalino kung tayo po ay susunod sa mga itinuturo ng ating Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga paalala mo sa amin na sa buhay na ito, hindi laging ang approach namin ay yung nagkakamali bago natututo. Pwede pala na matuto muna kami upang makaiwas sa pagkakamali, pagkat yan ang nais mo. Higit sa lahat, maiwasan na namin yung mga pagkakamali na nagpahamak sa amin. Salamat Panginoon, dahil alam namin ikaw ang the best teacher. At sa buhay na ito, kung aalagaan namin ang aming puso at mamumuhay kami ayon sa katotohanan, mararanasan namin yung tunay na buhay na inilaan mo para sa amin. Salamat Panginoon, purihin ka. Yan po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.